Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, kayo at konsultasyon sa negosyo. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kailangan ng kaligaman sa Santa Maria, ay hindi sa issue ng VP Sara threats amid House politicking and force against OVP. We boys know politicking and United we serve the people. Issue ngayon yung pangyayari sa batasang pambansa o Congress nang ikulong at i-contempt itong Chief of Staff ni OVP at ito kita at sinamahan ng VP Sara sa Congress at tumuloy sa office ni Congressman Duterte Pulong. Subalit nagsagawa ng conference ang committee na nag-hear sa kanila na ilipas sa Women Correctional Attorney Zulaika dahil sa security threats. Ito yung ating tinunyan ng topic. Siguro napapanood nyo yan Vice President Sara Tres at tayo ay nagsasaboses ng no politicking on and United serve the people ng ating bawat mga ahensya ng wala sa pamahalaan. So yan yung ating tinunyan topic na kung saan ay nagkaroon nga ng komosyon o paguluhan doon sa Kongreso na kung saan doon sa pagmamagandang loob ni VP Sara para doon sa kanyang tauhan, yung kanyang Chief of Staff na kinontempt ng House nung iniimbestigahan yung di umano ay anomaly doon sa kanilang pondo doon sa OVP. So ngayon ay nagkaroon ng parang minasama nitong mga nasinong nag-iimbestiga sa kanila yung pag-concern ni VP Sara sa gawa ng conference, pinapatransfer ngayon yung kanyang Chief of Staff sa Women's Correctional. So, syempre, itinanggi nila yun, ayaw nila na sila ay madala roon. Ngayon, ang nagdulot ngayon ng pagpapanik at parang nagkumbulsyon na nagsusuman yung si Atty. Zulaika. At yan ang naging problema, doon na nagsimula yung gulo. So hindi pumayag yung panig ni VP Sara at nagkaroon ng health sickness o persa sa sitwasyong ito si Atty. Zulaika at si VP Sara ay nahingi ng saklolo subalit hindi sila agad inintindi. So nang mabigyan ng atensyon, nang mabigyan ng medical attention, nagpalipat-lipat pa ng hospital at sa veterans na sila kumantong. So sa pangyayaring ito, muntik pang saraduan si VP Sara ng isang pulisya tayon o sergeant at arms o etc. At nagalit na si VP Sara at nakapagsalita na kung ano-ano at halos i-threat niya si Pangulong at Ginang Arneta at Speaker Romualdez sa kapihan na inabi nila. Ngayon, kaliwat ka ng kaso ang inihay kay VP Sara, gusto pa siyang tanggalan ng lisensya bilang lawyer at siya. So, yun yung nangyari na naging kaguluhan. So, nung pilit na siyang dalahin doon sa yung kanyang Chief of Staff sa kausap siya para dalahin doon sa Women's Correctional. So, yun. Panik attack. Natakot siya, syempre, nadadalhin siya ron for her security na o ano maaaring mangyari sa kanya kaya dalahin. Kumbaga, yung doon sa Kongreso, medyo komportable na siya na doon nasa contempt sa kanya but nung siya pinipilit ng dalahin doon nagkaroon na health problem, panic attack. So kayo, matagal bago nabigyan ng medical attention di umano sa paghingi ng tulong. So ayun, halos mamatay
yun, nadala na sa medical, nagtapos doon sa veteran. So yun, ang problema, munti ka ng saraduhan si BP Sara doon sa ambulansya, nung pito ng ambulansya, sa puwet ng ambulansya. So ayun, malinaw na direksyon. So anti-critics promotion at people's anti-crime promotion, yung ating anti-criminality promotion ay suporta sa mabuting pamamahala, patas ng opisya at karapatang pantao. At issue ito ng BP Sara Tres at ating pagkasubos ng We Disagree, yung filing case against mid-house politicking and force, ating kinukundina ang ginawa sa ating Vice Presidente at Chief of Staff nito ng House Committee sa good government at security ng House of the Congress at mga gumawa ng hindi mabuti sa kanila. So kinukundina natin itong ginawang ito at pinupunan natin na hindi mabuti at kinukundina ang ginawang ito sa ating BP Sara na ito ay isang mapang-aping pagtrato sa ating Vice Presidente sa kanyang tao. Ayun man ay sa ating opinion at sa malayang demokrasya nito ay tila hindi patas ang pagtrato na ginawa ng House kay BP Sara at Chief of Staff na contempt o ikinulong. So binigyan nila ng masamang pagtingin ng pagbisita at ang accompany ni BP Sara sa kanyang COS na si Atty. Zulaika. So dahil sa kanilang mga ginawa, halos mamatay itong si COS sa takot na sa koreksyonal at hindi pagbibigay ng agarang atensyong medikal sa kanila. So inupin nila ang Vice President at tauhan nito. Ang grabe, sasaraduhan pa siya ng pinto ng ambulance. So grabe itong natin malaman kung pulis yun o sa taga-sergeant of arms o staff ng ambulance na gumawa noon. So naging very emotional itong na kahit sino magagalit dahil attempt yun sa buhay niya. So kahit yun lang, papatayin siya noon kundi napigil ang pagsasara. So sino yun na maaari may nasa likod pa nun? So sa emosyonal na sinasabing pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos at asawa nito at kay Speaker Romualdez ay yun na taong inaapi sa oras na yun. Sa ating paningin ay nating moral. So yun. So constructively ay doon sa ginawa nilang yun ay magkaroon ng mahusay na pamamahala yung ating Kongreso for para hindi doon sa mabuti nilang pagtrato dito sa sitwasyon na kaganda ni BP Sara doon sa kanyang tauhan. So yun. Kundi naman yan ay we constructively na pinupunan na ito ay ang ating mambabatas ay mamahala na matuwid. Maging fair siya at hindi mamulitika regarding with this situation. So parang sa tipagtingin natin ay mayroong kalaking politika yung ginawa sa kanila kaya inabot nila yung ganung klase ng pang-aapi o kamumuhan doon at nakapag-grant na o nakapag-salita na ng hindi maganda si BP Sara doon naman sa mga naka-threaten sa kanya doon ay bilang ng pinto. Hindi ba it is a big threat to her as a Vice President? Vice President, sasaraduhan mo ng pinto, di ba? Yung bata, kahit lalaki pa, pagaganunin mo. Ito ay isang karahasan na gagawin mo sa kanya. Isang pag-disrespect of our Vice President para gaganunin mo. At pasabihin mo nagmamadali ka or wala ka ba sa sarili mo para gawin mo iyon na hindi mo nakikilala yung Vice President, di ba? So you must know her. Ngayon ay kung ganun ang naging trato, it's a threat to her bilang Vice President. Mas mali yun. Threat. So sinong Vice President ay hindi magagalit? Even though she must run. Hindi naman siya nagmura talaga. Kundi nasabihan niya ng bakla yung mga nasabihan ng bakla yung mga kung sino roon. Parang siya ay tinitrete na gano'n, di ba? So mali yun. Mali doon sa pagtrato sa kanya
noong mga nandoon sa sitwasyon na yun, di ba? So, masyadong pamumulitika ang ating nakikita sa sitwasyon ito at talaga ng function sa budget pa lang ang malaki na yung nabawas. So, tinatanggalin nilang function yung OBP. At umuugong ng matagal na nais na impeach itong si VP Sara. Just because doon sa mga nakaraan nagiging parang mga hutan ng palasyo at whatsoever na motibo noong Kamara to impeach ang ating Vice President. Yan, masyadong nakikita natin dito ay may pamumulitika yung ating Kongreso at ilang mga nakikiisa sa Kongreso regarding the imposing of the transfer noong doon sa kanyang tauhan na chief of staff niya na animo ay parang gumawa sa pagmutak na krimen. So ngayon ay under ano pa lang naman siya para alupit, no? At naging hindi maganda yung trato niya kay VP Sara. So whatsoever tinitingnan ng Kongreso diyan in both sides, di ba? So kaya tapos nagkaroon na nga ng hindi magandang pangyayari at nakapag-video na rin ng mga pagbabanta ang ating VP Sara regarding doon sa threatening na kanyang nararanasan at hindi makatao, hindi patas na trato sa kanya ng kanyang tauhan. Diba? So, sana ay magkaroon ng mabuting pamamahala lamang ang Kongreso at buong pamahalaan. At walang politikan obviously against VP Sara. Hindi naman siguro pranini ng papatransfer sa COS ng OBP para sa security reason kaya mali na politikaan niya. Siguro, paranoid ba? Hindi naman siguro paranoid yung ano yung committee, yung mga taga-Kongreso para maging kasama sa security ng bawat isa ron. Diba? Yung paranoid ba? Yung ating mga Kongreso, yung nasa good governance. Running ba kayo para ganun yung tingnan nyo? Hindi naman siguro sila running. Ay, politikaan kaya ganun. Or, doon sinasabi na gumagawa lamang sila na nasa wastong balance at for security purposes. Kaya makikita mo parang hindi naman sa tingin natin walang major threat na makikita roon sa pagmamagandang loob ni VP Sara sa kanila. Diba? Kung titingnan mo si VP Sara malalagay sa alanganin, yung mga security yun. Hindi naman siguro sa laula si para gumawa ng kalukuhan doon sa mga mga security ron, di ba? And especially kung ano gagawin niya doon sa kanyang BP, di ba? BP ng security doon sa kanyang chief of staff, security chief of staff na kung anong gagawin niya, maaaring tingin nila kung anong masama, di ba? So masyado wala akong nakikita na major threat bilang ating malayang pagsasabosin para maganda ating Kongreso. Politikahan sa tingin natin. So kaya dapat sana magkaroon ng patas na yung ating Kongreso for that. Dahil siyempre kung sa laula si VP para gawin ang isang bagay na lalo na magpapasama sa kanyang pangalan, magpapasama sa kanyang opisina, di ba? Sino man nasa threat doon? According to them. So kaya hindi maganda yun nangyari. Nagkaroon na nga nung ganung klase ng mga pagtrato at mga komusyon, kaguluhan. So dapat ituwid ng Kongreso ang kanilang mga pagtingin na ganyan. At saka unang-una ay hindi sinasaboses sa ating pamahalaan, Kongreso, Senado, at sa mga Pilipino na yung proseso ng kanilang pag-iimbestiga doon sa ating pagpapasa ng budget, so ayusin nila yun. Nakikita natin ay masyadong dapat magkahiwalay yung investigation at doon sa paglilimit ng mga budget na ipapasa. Dapat kung ano yung budget na gustong ipasa, halimbawa 10 piso, limitin nila kung para sa yung 10 piso na yon. Ngayon, kung ito ay para dito, para dyan, kung dapat hindi doon, saka lamang kaltasan. Pero kung ang magiging require para bawasan yun ay hindi nyo maipakita yung kanyang certain documents dahil doon sa mga gastusin nyo na nakaraan, may anomaly, ano ba, parang
lumalabas na chismis pa yan at gusto nyo imbestigahan agad doon, mahaba ang proseso ng inyong paglilingwi ng isang investigasyon o isang pagsasala para maipasa ang isang budget. So dapat iba. So dapat patapusin muna yung commission on audit sa mga pag-audit ng mga pananalapi ng bawat mga ahensya, mga opisina, bago sila mag-request ng investigation ng Senado or isampa nila yung kaso sa ombudsman to furthermore para makasuhan at yung mga sino mang opisina na mayroong anomalya. Hindi rin siya makalulusot doon sa kanilang mga ginawa kung dadaanin natin sa ganung klase ng proseso. Kasi yung ginagawa ninyo, malinaw na parang kayo namumulitika na sa abot ng inyong sa inyong mga kaalaman, parang si BP lang, sa tingin niyo si BP ay mayroong ginawang anomaly. Tingin mo siya lang ba may ginawang, sa tingin niyo siya lang bang nakuhaan niyo na may anomaly sa pagsasala niyo ng lahat ng mga pondo ng mga nakaraan, budget. So kung tutuusin nga, ay lalo na kung i-imbestigan nyo lahat ng budget nun, di ba? Para na matagal na proseso. Isipin mo, dadalhin na sa Kongreso yung mga dokumento nila, yung buong opisina nila para malaman nyo. So dapat i-scrutinize mo lang yung budget. Pagkatapos ng COA, saka may imbestigan. No matter what, kung tingin mo mayroong ginagawang anomalya, so sabi mo muna yun. Alamin mo muna kung saan mapunta yung 10 piso babadgetin na next year, 2025. Kung nalaman mo na yung 10 piso na may pupuntahan, saka mo siya approval o babawasan. Hindi excuse mo, kasi ayaw ipakita yung dokumento. Di ba? Excuse nila yun eh. Hindi yun, wag na muna or else. Halimbawa, kung yan ay audited na, hindi audited na ba yan? Okay, ilagay na. Di ba? Siguro dapat yung proseso ng pag-audit, yun nasa ibang proseso yun. Tapusin mo na muna ang audit, lalo na fiscal year tayo. Fiscal year ginagawa ng pamahalaan. Yung audit hindi pa tapos or calendar year. Bakit matatapos yung fiscal year? Diba? Ng pamahalaan para matapos yung audit, tapos saka maglalabas yung COA para doon sa mga na-audit nila. Ba? Or sa lahat ng mga opisina. Naku, abutin kayo ng siyam-siyam doon. Kaya kinakailangan yung mga audit ay sa huli na yan, kung mayroong mga anomaly, saka lamang kayo impormahan kung ano ba ganun yung gagawin yung proseso. Impormahan yung Kongreso, good government regarding doon sa mga budget para kayo ay magkaroon din ng investigasyon para maparusahan, magkasama kayo ng COA para kasuhan niyan. Siguro dapat gano'n. Sana baguhin yung hindi ganyan nangyayari yun na biglang nag-investigate ka ng ganyan, di ba? Or na ganyan. So pwede nyo nang gawin yan sa susunod na taon or hanggang bago mag-eleksyon ay magawa nyo yan. Basta ang mahalaga matapos na muna yung audit ng COA for the fiscal year or even interim, di ba? Pero sige, patapusin ng pangkabuuan ng fiscal year for the whole year, fiscal year na audit end para kung di man calendar year, ano ba, usually December 31, tapos nun saka magbibigay ng audit report, saka makakakita sila ng anomaly, saka pa mag-investigate para that anomaly or pakakasuhan or furthermore investigation ng kung but yung ating commission audit kompleto na siguro yung pag nakahanap ng ng anomaly. So ngayon kung kailangan na ibigay niyo sa Kongreso para furthermore at sila magsampa doon, pwede siguro ganun. But yung inyong proseso ngayon magulo. Sa tingin natin magulo. At tingin din ng taong bayan yung ginagawa niyo. Para walang politikahan din kayo sa pagbibigay ng pondo. Diba? So disregard nyo na muna kung merong nakawan yan. Basta malaga mo, 10 piso ang budget para sa susunod na taon, limitin nyo lang muna kung saan pupunta yun. Kung sobra ng piso, bawasan nyo gawin siya na 9 pesos, di ba? Ngayon, kung hindi naman ay ibigay nyo lahat yun. Kasi you don't have to delay the
service of any offices na dapat maibigay. Ngayon, kaya nga in-scrutinize mo dahil baka nag-instruct sila ng mga kakaiba, di ba? Mga ganun mga bagay. Ngayon ay gusto nyo malaman agad kasi kung ano nga ba yung intelligence mo na malalaman, di ba? Doon mo na sa bahala ng commission ng audit mag-furnish sa iyo kung mayroong anomaly doon sa sinasabing intelligence fund o whatsoever fund pa yan, di ba? etc. Di ba? Mga ganun kasi. So sana yun ay gawin. So bonus natin yan sa Kongreso, sana makaisa yung taong bayan para lalo na din yung Kongreso, para wala kayong lalo na yung sa budget kapag ka doon sa DILG, meron mga ganun mga kataran ng budget kapag ka napolitikahan sa budget. Meron matagal ng issue sa ating pamahalaan yan na may politika sa budget. Kapag hindi ka kaalyado, mababa ka. Kapag kaalyado ka, mataas ang budget mo. Siyempre, mas mataas yung servisyo mo kapag makapagsiservisyo ka na marami, kapag ikaw yung budget, di ba? Lalo na sa korupsyon, di ba? So, kaya dapat, kung tutusin nga, halimbawa, bago mo tingnan yung opisina ni BP Sara, lahat i-audit mo, hindi nagmukha kayong COA kapag inulat. Kaya ako sila sabi mo, yung may alingas-mas lang, di ba? So, pagpaisan, tabi mo na muna yung alingas-mas, patapusin mo na muna yung commission and audit bago kayo gagawa niya. So, sana ganun ang gawin ng ating code government and affairs, di ba? So, ating boses sa ating Pangulong Marcos na mag-reunite ng muli sila ni BP Sara at maging matibay na magkakampi para sa paglilingkod sa bayan. Mahalaga ang unity ninyo upang ang taong bayan at bansa ay makinabang sa mabunyong serbisyo. Yun. Sana mag-reunite muli sila at sila ay magkaroon ng mahusay na suportahan para sa paglilingkod mo sa bayan. So, ibigay kay BP Sara kung ano yung dapat nyo ipaglingkod para makapaglingkod siya ayon sa kanyang dapat na maging budget. So, at kung mayroon mga ano man yung kanyang layo ng budget, ibigay nyo. Lahat yun. Para makapaglingkod siya ayon sa mahusay niyang mag-servisyo mula doon sa kanyang opisina. Diba? So, kayo din naman mga senador, mga congressman, meron din mga pork barrel magtutusin ko. Kayo mga senador, kung namin yung mga pork barrel na puro na ulian, diba? Nakukulong pa sa inyo. Diba? So, kaya kayo ay maging magkaroon ng mahusay na kung paano lilingin yung mga pagkasusin ng pondo through with the hindi naantala yung mga pondo. So kayo rin mga congressman ay hindi rin maantala ang mga pondo ninyo kung kayo ay iimbestigan pa isa-isa kung kayo ay bibigyan ng pondo, di ba? Kung sinabi ba opisina ng congressman, paano ba ibibigay yan? Dapat ulit muna, di ba? Paano? Hindi naman siguro ini-interview isa-isa yung mga congressman para ibigay yung pondo nila. O ganun ba yung ginagawa natin? Yung public ng ating kongreso rin, di ba? Kasalain lahat ng congressman, bibigay yung mga pondo mo, di ba? Ano ba yung ginagawa sa inyo para kayo ay masala ang inyong mga punduhan, di ba? So, suportahan ng Pangulong Marcos ang budget proposal ng OVP para makapaglingkod ng mahusay ng ito, supporting also the program ng Pangulo. Sana suportahan niya yung budget niya. So, yan. Para makapaglingkod at para patas na makapaglingkod at hindi mapolitika naman siya. So, mag-reflect sa kay Pangulong Marcos o kay Speaker Romualdez na pinupolitika nila yung pondo ng BP Sara. So, di ba? So, bigay nila para hindi sila nasisilip. At yun din mga pondo nila ay ayos na ibigay sa kanila, di ba? So, doon sa kay Speaker naman, we voice unity with BP Sara at walang personalan to govern good fair. Sana makipag-unity din na rin si Speaker. Unawain din niya yung sitwasyon ni BP Sara na siya ay nagkaroon ng ganun kahit kung ano kayo ay makapagsasalita din kung ang buhay ninyo ay nalalagay sa kagaya sinasabi mo and kayo ngayon ay medyo nagiging seryoso doon sinabi ni BP Sara, pero BP Sara also is naging ganun sa kanya na magsalita ng dahil because yung kasaranduhan na ng video marahil ito ay hindi kitang-kita na siya ay nalalagay sa threat ang buhay niya, di ba? Ay, kung kayo ang gaganunin, di ba mahirap magagalit kayo, di ba? Kulang murahin nyo rin si Sara, but syempre pahiralin nyo rin yung mata. Ngayon, siguro muna mga lamang regarding sa mga pangyayari nito.
politika at who is under the politicking, ano ba? So kaya siguro para maiwasan yung sino ang namumulitika at mayroong mga interest sa bawat isa sa maglabanan ay wag mag-reunite na lang at ibigay na lang yung budget niya. Ngayon kung halimbawa sa sinasabing pag i-investigate yung kanyang budget nung nakaraan, patapusin niya yung commission ng audit, saka siya investigan siguro mga kung ano man yung anomaly na nakukuha ng good government na panel. Galing man sa interim ng COA yan, dapat tapos muna yung audit bago ganun siguro. So sinusuportahan din natin yung apat na nating speaker. Naway ang budget ng ABP ay naway kanya rin sumunod. Sana magsuportahan sila ng budget. So kung yung apat project ng ating speaker at sinusuportahan natin yan, makatulong yan sa inflation, gano'n. Napalaking budget yan, 36 billion. Yung kay BB Sara, 2 billion lang yun di ba? So sinusuportahan natin yan, suportahan yung 2 billion ni BB Sara, sinusuportahan natin. Yung 36 ninyo, pakitulong nyo sa mga taong bayan. So ang inyong mahuhusay na programa ay malaking tulong sa tao. So ang gabay ng Libanal at Santa Maria at ang kanyang kaliwanagan ay kumabay sa ating pamalaan para sa pagkakaisa, kapayapaan at mabuting pamalaan. Kumabay sa pamalaan ng Libanal Santa Maria para sa inyong pagkakaisa, kapayapaan at mahusay na paglilingkod sa bayan. Muli, maliwanagan ng ating Libanal Santa Maria ang samayon mula pamalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pagtao, magkaroon ng patas ng justisya, iwasan yung katiwalian, kaabusaduhan. Yung mamamayan, sumunod kayo sa pamalaan, iwasan yung paggawa ng krimen, huwag naman sa pamalaan. Pagpusuportan yung mabuting pamahala, patas ng justisya, karapatang pagtao, pagpapawalan. Masang ito. At higit sa lahat, tayo ay at nang tayo ay makapamuhay ng masagana pa at magaan na pamumuhay. At higit sa lahat ay tayo ay makapananampalataya sa Panginoon Diyos ng maunlad, mapayapa, protektado ng pamahalaan. O walang kaguluhan sa mga napakahirap na ng palataya. Kung tayo ay may kaguluhan, naghihirap ka, di ba? Kung naghihirap ka na andun ang tukso ng krimen para makatawid ka sa mundo mo, di ba? Kung andyan ang kaguluhan, ikaw ay apektado, di ba? Kung iba't ibang mga bagay na nakaka-apekto sa atin. So, kung tayo makapumuhay ng magaan, mas makapamanampalataya tayo namin. Magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsuboy naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang hapon sa inyo.